So, ito na yung update sa ating Ruigi na mayroong editable VLAN at multi-VLAN ID support. So, merong nagpa-test sa akin ito, mini PC. Ayan, nakita niyo mga VLAN IDs niya, ang dami. Hindi ko kasi alam yung admin password. So, dito na lang muna natin sisilipin yung mga VLAN IDs niya. 10, 11 to 19, tapos 20 hanggang 24. So, set up muna natin yung ating Ruigi. Naka 111 na yung IP niya kasi ang gamit kong switch ay Ruigi din. So, hindi na siya nag-auto AP mode. So, set up muna natin. Yan. Set up lang natin mga to. So, wait lang natin. Mag-reload yung Wi-Fi. So, connect na ulit tayo sa main SSID. Ayan, nagre-reload pa. Ayun, may password na. So, ayan. Bakit not available? So, i-reload nyo lang to. Pagkatapos sa setup. Tapos, click nyo yun, yung arrow doon. Exit. Para hindi na kayo mag-setup ulit. So, nakita nyo yung client. Ayun, may panggulo. Mamaya ka na loads. So, ano makikita nyo sa client, yung mini PC. Copy. Paste. So, ayan siya. So, ang mga VLAN IDs niya ay, ayun, nakita nyo nga kanina. So, nilagyan ko muna ng debugger yung aking Ruigi para lang makita nyo yung mga nagiging config niya. So, ayan, so far, wala pa siyang VLAN tag. So, unahin natin yung VLAN 24. So, ganito lang mag-set up. Punta lang kayo sa more. Tapos, punta kayo dyan sa IPTV. On nyo lang yan, IPTV. Tapos, click nyo yung LAN 1. Ayan. Sa LAN 1 dapat. Tapos, VLAN IDs 24. Click lang save. Antay lang kayo mga 1 minute. Huwag kayong maiinip. Magre-reload yan. Kailangan may magpakita dyan na configuring ganun or whatever. Huwag nyo aapurahin. Kasi hindi gagana yung config niya. So, ayan, makikita nyo sa screen. Kung makikita nyo sa screen ko, nag-reload na yung, ayan, operation succeeded na. So, punta tayo dito. Ayan, nakita nyo kanina yung default. Ayan, reload lang natin. Show VLAN. Ayan, ngayon may tag na siya. 24. So, set up naman natin yung Wi-Fi. Sa guest Wi-Fi tayo para magkaroon pa rin tayo ng access sa ating router. Ayan. Siyempre open. Tapos dito, guest isolation.
alisin nyo yun. I-off nyo yung guest isolation. Napaka-importante nun. So, dito kayo sa guest wifi Tapos, yung guest isolation, naka-off dapat. Tapos, save. Ayan. Magre-reload pa yan. Antay lang kayo ng mga 1 minute ulit. Huwag niyong apurahin. Kahit lumabas na yung configure success. Bla bla bla. Check natin kung lalabas na yun. Ayan, nag-internet not available na. Wi-Fi 5. Medyo matagal lang. Ayan, kasi nagre-reload pa yung sa internet niyan. Pero nakita niyo pumasok na siya. Nag-reload lang ulit. Ayun, nag-forwarding na. Kine-check ko sa screen. Ayan. May internet na. So, ayan siya. Nakita niyo. So, ang maganda kasi naka-config na yung mini PC niya ng multi-VLAN. So, pwede ko na lang baguhin yung mga VLAN IDs. So, makikita nyo dito. Ngayon, naka 24 siya. Ayan. So, gawin naman natin VLAN 10. Since meron siyang config sa VLAN 10. Try natin kung magiging okay pa din. Kahit palitan yung VLAN ID. Sayang lang, wala kasi akong admin login para makita sana. Ayun, succeeded. Tayin lang natin. Reload. Ayan, naging VLAN 10 na. So, check natin ulit. Kung makakapasok pa rin. Medyo matagal lang yan mag-reload. Kaya connecting pa rin yan. Ayan, nag-disabled pa. Para makita yung sinasabi ko. Ayan, nag-forwarding state na. Ayan, pasok na siya ulit. So, wala kasi dito dapat meron dito yung nagpapakita. Ay, sa bagay pag connected pala yan. So, ganun lang siya mag-change ng VLAN ID sa yung region nating bago. Tapos, ano pa ba? Pasok ulit tayo dun sa main SSID. Check naman natin yung multi-VLAN. So, pag mag-multi-VLAN naman, dito, yung LAN 1 tsaka LAN 4 dapat naka IPTV para mag-multi-VLAN. Save. Antayin lang natin mag-reload ulit. Yun, blocking, forward. So, check na natin. Ay, wala pa yung succeed, sorry. Magre-reload pa yan Hindi pa nagdi-disabled. Ayun, succeeded na. Pero hindi pa nag-disable dito sa screen. Pero anyway, check na lang natin yung config muna. Ayan. So, ang pinaka main natin ay, main VLAN is yung 10. So, ayan siya. Yung VLAN 10. Makikita nyo. Ang VLAN in niya
is yung LAN 1. Ang VLAN out is yung yellow port. Pag sa auto select to, multi-VLAN auto select. Kasi nag-forwarding na. Check ulit natin. Wala nang internet yan kasi ano na eh. Pang AP na lang to, kumbaga. Pang auto select na lang. Sa auto select. Siyempre walang internet yan. Pero, ayan, pasok pa rin siya. Nakabilan. So, try naman natin yung VLAN 15. Pang auto select. Para makita natin kung ito kanina, ang main VLAN natin is 10. Gagawin nating main VLAN ID is 15. Hindi kasi ako pwedeng lumabas ng range kasi wala akong admin access ng mini PC. Kaya hindi ko madagdagan ng VLAN IDs. So, andito tayo sa VLAN 15. Wait lang natin mag-configuring succeeded. Medyo matagal lang ng konti. Huwag niyong aapurahin kasi magugulo yung config. Magre-reset kayo. So, ayan, medyo matagal lang kaysa mag-reboot. Antay-antay lang ng konti. Ang tanong, na-click ko ba yung save pala? Mukhang hindi ah. So, check na lang muna natin dito. Ay, mali pala, sorry. Hindi pala gagana, dito dapat. So, sorry naman. Dito tayo ulit balik. Hindi nagbago yan. So, ayan. Gawin natin VLAN 15. Ayan. Wait lang natin. Ayan. Nagbago na. Nag-disable na. Tapos, hintay lang natin mag-forwarding. Ayan. Forwarding na. So, check natin yung config. Okay. VLAN 15. Hindi nagbago. Yung ating VLAN 15. Fish pack. Ayun. Ayun na. Nag-reload ulit. So, ayun na siya. Kaya dapat talaga hindi inaapura to. Ayan. Yung VLAN 15 na ang naging main VLAN ID. So, yung VLAN 10, wala na siya. Pang extender na lang. Pang out na lang siya. So, ayun lang. Try ulit natin pumasok. Sayang kasi mas maganda kung may admin access sana ako dun sa sa mini PC niya. Para makita natin kung anong VLAN talaga pumapasok. So, ayan, pasok pa rin naman. So, check lang natin kung anong IP ng mini PC. Wala nga pala. Kasi nakaano to. Multi-VLAN. So, balik tayo sa single VLAN. Yan. So, gawin natin 15 pa rin. Ayan. May papakita lang ako sa inyo. So, wait lang natin. Ayan, forwarding. Isang forwarding pa yan.
kailangan mag-succeed muna. Yung operation succeeded. Check natin. Okay, single VLAN na lang siya. So, hintay lang natin magka-internet. Pero madalas hindi nagkaka-internet agad yan pag galing sa multi-VLAN. Mahirapan siya mag-renew ng internet. Ang ginagawa ko dyan is either reboot or configure mo mismo. Ito. Kaso nawawala yung VLAN ID niyan. Pagka ginawa yan. Basta galing sa multi-VLAN, mahirapan mag-renew ng IP address ng wifi niya. Ay, ng WAN. So, ayun, nawala yung VLAN ID sa LAN. Pero nagka-internet na siya. So, kailangan lang ulit lagyan ng VLAN ID. So, ayan, nagpakita na yung mini PC. $70 ba yan? 170. So, 170. Check lang natin. So, nawala. Ay, mali. Mali pala yung address, sorry. So, ayan. So, ayan, ayos na siya. Kailangan na lang natin lagyan ng VLAN tag yung LAN. Kasi nag-reconfig tayo ng internet kanina. So, ito na lang naman yan. Ang problema dito, hindi ito mag-okay kasi configuration is not changed. So, mapagawin mo natin ito, gawin natin 19. Kaya ganyan, pag galing sa multi-VLAN. Ang ginagawa ko na lang reboot instead na i-reconfigure ko yung WAN niya para magka-internet lang. Madadaan naman yun sa reboot. So, antayin lang natin ulit disable tapos forwarding yung kanyang mga mic. Ayan, disabled na. Antayin na lang forwarding. Ayan, forwarded na yung VLAN 19. So, ayan, meron na siyang VLAN tag. Ayan, pwede na. So, ayan. So, ayan lang po. Ganun lang po yung setup ng ating Ryoji EW1300G at EW1800GX Pro. Same po sila ng setup. So, yung akin lang po ang merong ganito, debugger, para lang maipakita ko sa inyo kung anong nangyayari.
So, ayan. Yung mga gusto magpa-config, yung mga gusto magkaroon ng auto-select sa kanilang Rewigi, PM lang po. Mag-PM po kayo kasi hindi ako makakasagot isa-isa sa comment section. Yun lang po at good day.